Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang pagto-troubleshooting ko dito sa aming Suez Light, dito sa may Pupa. Dahil nga malapit na kaming pumasok sa Suez Canal, ay nagpe-prepare kami at tinetesting namin lahat ng mga navigational light, yung Suez Light na gagamitin sa pagdaan doon. At nung tinesting namin ni second mate, na pag-alaman ko na wala itong ilaw. So yung iisipin ko kagad, either busted o walang binabatong supply mula dito sa ilaw. Basic troubleshooting lang yung gagawin ko dito mga kamismo para lang magkaroon kayo ng idea, lalong lalo na sa mga aspiring na mga electrician na gustong makapagbarko balang araw. So hindi ko napapatagalin to mga kamismo, umpisa na natin yung maikling intro. Let's go! At eto na nga mga kamismo, mabalik tayo dito sa topic. Katulad nga ng mga iniisip ng karamihang mga seaman sa barko na yung pagiging electrician daw ay palit-palit ilaw lang. Pero ang hindi nila alam, paano kung hindi ito mapailaw? Ano pa yung next na gagawin? Katulad nga ng nabanggit ko mga kamismo, hindi lang to basta-basta busted. Dahil okay naman yung ilaw nung buksan ko. Tinignan ko to, at hindi naman putol at okay naman, kaya kumuha ko ng tester para i-check kung meron bang binabatong supply, at napag-alaman ko na walang binabatong supply. Kung kaya ang una kong pinuntahan ay yung location ng switch, kung saan ay doon yon sa may bridge. At dito sa bridge mga kamismo, ito yung makikita ninyo, yung panel board, yan yung location ng mga switches. Diyan na rin naka-locate yung ibang mga navigation equipment, tsaka yung mga circuit breakers na sa loob. Distribution panel mga kamismo. So, i-focus natin sa Suez Light switches. Yan. I-familiar ko lang kayo mga kamismo. Yung nasa left side, yun yung navigational light namin. Usually mga kamismo, yung mga navigational light ay meron yung mga fuse sa loob. Kaya yan yung madalas kong pinapalitan kapag nagkakaroon din ng busted na navigational light tapos ayaw umilaw. Diyan yung unang pinupuntahan ko. So nag-expect din ako mga kamismo na yung Suez Light ay meron din itong fuse. Kaya lang nung nandyan na ako sa bridge mga kamismo, napag-alaman ko na hindi ito dumaan sa fuse. Dumiretso ito sa may terminal box at pababa papunta na sa ilaw. Pero para makasigurado mga kamismo, chinek ko yung plano nito. At ito yon mga kamismo, sobrang limited ng information na nakuha ko dito. Yan yung mga ilaw, yung starboard tsaka yung port side, sa may bridge yan, sa may itaas. Tapos bumaba ito sa may WHGP group panel. Yan yung pinicturean ko nung una mga kamismo na pinakita ko sa inyo. Tapos yung supply nya, ayan yung sa may L1, yan yung lighting panel. Then sa may bandang baba mga kamismo, ayan yung makikita nyo dyan, yung CB6. Merong panel pala dyan na terminal box, nasa steering gear room nakalagay. Focus tayo dyan mga kamismo. After na makasiguro tayo na walang problema dito sa bridge, kaya chinek ko muna yung mga switches, continuity testing, kung nagbabato ba ito ng supply, hanggang makarating dito sa may terminal box. Sa bridge pa rin yan mga kamismo. Tapos yung may kulay pink na yan, nilagyan ko lang ng tanda, yan yung sa switch. Ayan yung tagging. So dahil limited nga mga kamismo yung sa plano, yung nakalagay doon, mata-mata na lang to mga kamismo. Hindi, pero ginamitan ko pa din yan ng tester. Tapos trinace ko, binuksan ko yung mga pinagdaanan ng wire, hanggang sa nabaybay ko nga yan. Kaya nilagyan ko ng tanda. Yang Y041, yan yung sa switch mga kamismo, yan yung dumaan dun sa switch. Tapos yung L1IR, yan yung line to supply. So nung pag-trace ko, pag-check ko ng supply, inon ko yung switch, okay naman, nagbabato ito ng 100 volts. Syempre walang problema dito sa bridge. Baba ako ngayon dito sa may steering gear room para i-check doon sa may terminal blocks, baka merong problema doon. Ito na yung last resort ko mga kamismo, kasi bibihira na maputol sa raceway yung mga wire. Very rare na yun mga kamismo kung maputol pa. Usually dito lang talaga yan sa mga terminal block. Yan. Kung mapapansin nyo, meron na akong ladder dyan
na-trace ko na mga kamismo at dito nga yung problema. Siguro mula nung kinuha yung barko na to, dahil first time nga ito sa Suez Canal, ngayon lang ito na-trace na may problema pala. Ayan, nakatanggal yung isang linya, yung line 2. So kahit anong gawin natin mga kamismo, hindi talaga iilaw yun. Siguro nung i-terminate ito mga kamismo or ipina-plug lang kasi yan hindi na-plug ng maayos. Kaya hindi tuloy nag-contact yung mga wire nito. Kaya yung supply na nagmula dun sa bridge ay hanggang dyan lang mga kamismo, hindi tumawid sa papunta sa ilaw. Kaya plinag ko lang ito, tapos tinesting na namin at ito na yun. Ayan na, okay na. Okay na po, pwede na po i-switch off. Roger. At yun lang mga kamismo, dito na natatapos yung video na to. Sana nakatulong ito sa inyo kahit papaano sa pagto-troubleshoot. Naway magsilbing gabay ito sa mga gusto at nangangarap maging electrician sa barko balang araw. Yang binabaybay pala namin mga kamismo, yung nasa video, yan na yung Suez Canal. Nakapasok na kami dyan at malapit na rin kami lumabas. Sa susunod na video ko mga kamismo, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung dapat i-prepare kapag papasok ng Suez Canal. Kung ano yung ginagawa ng electrician, trabaho, yan mga ganyan. Bago matapos yung video na to, i-flex ko lang muna, shoutout pala kay Detective J. Shoutout sa'yo kamismo. Salamat sa pag-appreciate ng aking mga video. Keep moving lang at focus ka sa process. Balang araw, makakasakay ka din. At shoutout din kay Francis Glenn Di Makuha. Nakakataba ng puso kapag nakakabasa ng mga ganitong comment. Ang hindi nyo alam mga kamismo, ito yung dahilan kaya kung bakit ako nagpapatuloy sa pagbablog. Dahil gusto kong makatulong sa mga aspiring na seaman kahit sa ganitong paraan lang. At syempre kasama na din doon, gusto kong makapag-inspired. Malay nyo mga kamismo, balang araw kayo naman yung mapunta sa akin na lalagyan ko. Basta wag nyo lang susukuan mga kamismo yung inyong mga pangarap. Tuloy lang, kaya nyo yan. Kung kinaya namin, syempre kaya nyo din yan. So paano ba yan mga kamismo? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!